Hello mga tropa. Kung nakita nyo to, ito mga tropa ay fittings ng plumbing. Kasi mag-ayos ako ng tubig sa baba mga tropa. Ngayon mga tropa, kapag gagawa kayo ng plumbing, tandaan nyo ang pangalan. Kapag nakaganito mga tropa, ibig sabihin T. Kahit nakaganyan yan, T pa rin yan. Kahit nakaganito yan, T pa rin yan. Kasi T yan mga tropa. At ito naman mga tropa ay 90 degree elbow. Tandaan nyo ha, 90 degree elbow. Nakaganyan man yan o nakaganito. 90 degree elbow yan. At ito mga tropa, ito, tatlo yan, puro coupling 1/2. Gamit ito for plumbing. Kapag nagdugtong kayo, at kapos yung idudugtong nyo, gamitan nyo ng coupling. Actually mga tropa, maraming iba-ibang klase ng coupling. Depende sa tubo, materials na ginagamit nyo. Merong rigid, merong blue pipe, merong SDPE, at kung ano pa. So ngayon mga tropa, ito ang kailangan ko. Ito, at saka ito. Kasi dito yan. So ngayon mga tropa, samahan nyo ako, ayusin ko yung tubig sa baba. But before we proceed mga tropa, see what this one. This one, we call this one as Teflon. Saan nga ba ito ginagamit? Actually mga tropa, ginagamit to kapag meron siyang male adapter with thread. Para yon dito mga tropa. Kung nakita nyo yan, lalagyan ng male adapter. Kasi ito mga tropa, female yan. T with thread. Yan. So ito mga tropa, ginagamit yan sa male adapter. Teflon. Para walang tatagas na tubig. So ngayon mga tropa, dahil pinapakita ko na to sa inyo, itong mga to, at sabi ko nga, punta tayo sa baba, ayusin natin yung plumbing. Ayusin ko yung plumbing mo to pa, tingnan nyo kung paano ko siya ayusin. Ituturo ko sa inyo para kapag naputulan kayo ng tubig, alam nyo kung paano nyo gawin. Bali mga tropa, ang ayusin natin mga tropa ay nandito mga tropa. Kung nakita nyo, may ginawa akong ilaw. Kasi dyan mga tropa, madilim yan. At kung nakita nyo yan mga tropa, yan ang kumala mga katopa. At yan ang ayusin ngayon. At yan mga tropa, yan yung metro papuntang taas mga tropa. Bali mga tropa, ang nakawala ayan mga tropa. Kung nakita nyo, yan ang pumiglas mga tropa. Kaya humina yung tubig sa taas mga katopa. So ngayon mga tropa, ayusin natin yan. Bali mga tropa, kapag nag-ayos kayo ng ganito, di ba, nakita nyo kumulas, di ba? Kailangan nyo to. Lagari yan. Lagari yan. Ito kailangan nyo. Para kayasin nyo itong mga tropa. Kasi meron niyang existing na solvent. May existing na solvent yan mga tropa. Na kailangan matanggal yung existing solvent. Bali mga tropa, kapag gumagawa kayo ng ganyan mga tropa, graduhin nyo mga tropa na natanggal nyo yung existing na solvent mga katropa. Kasi kung idiretso nyo mga tropa sa paglagay ng solvent at hindi nyo tinanggal yung existing na solvent, yung nakadikit na dati mga katropa, matatanggal din yan. Kapag nirekta nyo agad mga katropa, hindi yan tatagal mga katropa. Matatanggal din agad-agad yan mga katropa. Kaya kinakailangan tanggalin nyo yung mga nakadikit na solvent mga katropa. Kung nakita nyo ang ginagawa ko, kinakayas ko, di ba?
kayasin nyo mga katopa. Kasi yan ang proper na paglagay ng fittings, paglugtong ng fittings mga katopa. Kaya ang gagawin nyo mga katopa ay kayasin nyo talaga mga katopa. Huwag nyo hayaan na hindi nyo tanggal yung existing na solvent mga katopa. Natanggalan natin yun. Yung solvent niya. Ngayon mga topa, kailangan natin lagyan ng panibagong solvent. Kaya bago nyo ilagay ang panibagong solvent mga topa, kinakailangan nakayas nyo na, natanggal nyo na yung nakadikit na dating solvent mga katopa. Para panibagong kapit naman siya doon sa may tubo. Kasi yung dati niyang solvent mga topa ay madulas yun mga katopa. Kaya kinakailangan talaga kayasin niyang tubo na yan at ang fittings mga katopa. Yan ang sinasabi ko, inner at outer. Kinakailangan nakakayas. Ganyan ang tamang pag-repair niyan mga katopa. Kinakailangan nakakayas yan. Bago nyo lagyan ng bagong solvent. Para kapit na kapit at walang kawala yan mga katopa. At kapag naidikit nyo na mga topa, magbilang kayo ng 30 seconds para nakasigurado kayong kapit na yan mga katopa. Magbibilang kayo ng 1 to 30 mga katopa. Kaya kung ano ang nakita nyo sa ginagawa ko mga katopa, yun ang gagawin nyo mga katopa. Kaya kung nakita nyo mga topa, nakadikit na yan mga katopa. Pero hindi ko agad-agad yan binitawan mga topa dahil nagbibilang ako ng 30 seconds. Ganyan ang tamang pag-repair niyan mga katopa. Basta kung ano ang nakita nyo sa ginagawa ko, yun na yun. Nakadugtong na, di ba? Para sigurado mga topa na hindi yan makakawala mga topa. Kaya kasi wag nyo talagang hayaan na mga topa na makawala. At dahil nakadikit na yung solvent mga topa, para double protection siya mga topa, kung nakita nyo, tinatalian ko ng rubber yan mga katopa. At pwede din naman mga topa, na kahit hindi nyo na yan lagyan ng tali mga katopa. Pwede din yun mga topa. Pero ang sa akin mga topa, nilagyan ko siya ng tali mga katopa para double protection. At sa mga baser dyan, baka sasabihin nyo, wala akong tiwala sa gawa ko. Although yung tiwala ko mga topa sa gawa ko, sobra-sobra yan mga katopa dahil ako mismo ang gumawa. At kung nagtanong naman kayo mga katopa, at sa mga nagtatanong at nagtataka dyan kung bakit ko pa yan tinalian, well, ganito ang explanation ko dyan mga katopa. Makinig kayong maayos na at mabuti. Mga topa, ang gamit kong tubo ay blue pipe yan mga topa. At ang kailangan dyan ay naka-concealed dyan mga topa at hindi naka-embed. Kaya kung nakikita nyo yung ibang tubo dyan mga topa, bakit may epoxy yan? Para siguradong walang kawala. Pero nasa inyo pa rin yan kung lalagyan nyo ng tali o hindi. Basta blue pipe, kinakailangan dyan naka-concealed at hindi yan embedded. Dahil hindi yan katulad ng PPR at RAC pipe mga katopa, na yung mga yun pwede nyo ilagay na naka-embed at hindi naka-concealed. Dahil yung mga yun mga topa, ang PPR is naka-weld at ang RAC pipe naman mga topa ay threaded siya. Ngayon, dahil blue pipe ang gamit ko mga katopa, kinakailangan ko yung talian mga katopa kasi hindi yan naka-concealed. Yan ang main reason kung bakit ko siya tinalian. At yan mga topa, kung nakita nyo yan, may tali yan mga topa. Bukod sa nakasolvent na yung loob niyan, tinalian ko pa yung labas. At kapag ganyan mga topa, nasolvent nyo na, natalian nyo na, maghintay pa rin kayo ng curing time nyo mga topa. Huwag nyo agad buksan yung inyong mga gate valve. 30 minutes to 1 hour ang curing time yan mga topa. Balik ganun yung gagawin nyo mga topa. Lagyan yung solvent, pero bago nyo lagyan ng solvent, kinakailangan kayasin nyo muna kapag nabaklas. Kasi meron yang existing na solvent. Kinakailangan tanggal muna yun bago nyo ngayon lagyan ng panibagong solvent. Kasi kapag nilagyan nyo agad ng solvent na topa, may tendency yun na babaklas ulit dahil sa existing o yung dati niyang solvent. Kaya kailangan linisin nyo muna, tanggalin nyo muna yun bago nyo ulit lagyan ng
solvent para kapit na kapit siya. Kasi kagaya nito mga topa, ito, blue pipe ang tubo natin mga topa, di ba? Kung nakita nyo, blue pipe ang ginalaw ko, mga katopa. Kapag blue pipe mga topa, kapag ganyan, maganda dyan is concealed, hindi siya naka-inbid. Kasi mga topa, wala siyang thread. Pero dahil ako ang gumawa yung mga topa, normal yan, sa Tagalog, matatanggal talaga yan. Pero solido yan mga topa. Kung nakita nyo, yan. Nilagyan ko na ng solvent, tinanggal ko muna yung existing solvent niya. Tapos, pagkatapos nun, nung dinugtong ko na, nilagyan ko ng rubber. So, ibig sabihin yan, double protection yan. Ganon ako pag gumawa mga topa. Ganon ako kapag ako ang gumawa. Solid yan mga topa.